Si Tita Feli pala to eh. Eh, sino yung kasama niya? Hinahanap mo si Happy? I'm sorry, she doesn't work here anymore. She lied in her application. Saan siya nakatira? That's confidential. Ang naaalala ko, yung luto ng nanay ko nung araw. Kaya lang, nung iniwan na niya kami, nawala na ng lasa ang lahat ng pagkain para sa akin. Ang pinakamalungkot kong birthday, tsaka Pasko, yung wala na yung nanay ko. Hey, Kuya! Hindi mo alam kung gaano katagal kong pinangarap na makita at mayakap kang muli. Walang araw na nagdaan na hindi ko pinanalangin na mamubuo ang ating pamilya. At di na kita kinugkog. Binihisan o pinagtapos ang pag-aaral sa Baguio. Para ano? Para gawin mo sa akin ang asawa ko! At ngayon, binuntis mo pa! Sabi kay Kuya Pablo, pinabibigay ni Remedios ang anak niya. Bakit po pinamimigay ni nanay yung pong kapatid namin? Dahil obligasyon ng tatay mo na buhayin ang anak niya. Hindi akin to. Hindi akong bubuhay sa bata. Asan po ba siya? Ayaw niya kayo makita. Hindi po ko naniniwala sa sinasabi niyo. Mahal po kami ni nanay! Kung talagang mahal ka niya, bakit hindi ka niya mabisita dito? Bakit hindi bumabalik ang nanay mo dito? Mas mahal ako ng nanay mo kaysa sa inyo. Kaya ako ang pinili niya. Kunin mo na itong kapatid mo. Kung hindi, ipapaampang ko to. Nasaan ka nang iwan sa akin ni Tio Ernesto si Stephen? Nasaan ka nang ilang beses pinagtangka ang itapon ng tatay si Stephen? Nasaan ka nang ilang ulit akong paluin ng tatay dahil sa paninindigan ko? Nasaan ka nang ilang ulit umiyak si Stephen naghahanap ng kanyang ina? Nasaan ka nang kinailangan ka namin magkakapatid? Anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo? Anong kailangan mo? Matagal ka na namin. Nabura sa alaala namin. Patay ka na. Tapos bigla kang susupot dito na parang isang masamang panaginip. Ano to? Gusto ko lang naman... Nano! Ikaw ang nagdesisyon, iwan kami. Ngayon ikaw ang magdidesisyon para buuin ang pamilyang ito? Anong klaseng ito? Anong klaseng ina ka? Ha? Oh, kuya. Ate, Igor. Ano kaganapan dito? Anong drama to? Iniwan mo kami. Anong klaseng ina ka? Na pati si Stephen, isang sanggol lang, nagawa mong talikuran, pabayaan? Anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Si Stephen, ang bunso niyong anak! Teka lang ha, teka. Sino to? At anong pinag-aawayan niyo? Siya ang magaling nating ina. Ang sabi sa akin ni Ernesto, ang sanggol na isinilang ko'y patay na! Hindi ko alam na buhay siya! Wala kang karapatan bumalik dito. And I don't want to have anything to do with this woman in my life.
or in your lives. You understand? Now get out. Lola? Saan pa kayo pupunta? Kung ang pag-alis ko ang magbibigay katahimikan sa kanila, yun ang gagawin ko. Paano kung totoo yung sinasabi niya? Paano kung talagang wala naman siyang kasalanan, hindi ba? Marami siyang pagkakataon para bumalik at bumawi, pero hindi niya ginawa. Bakit ngayon? Dahil ba patay na asawa niya? Wala na mag-aalaga sa kanya? Hindi ba sarili pa rin niya iniisip niya? Napakalaki ng galit ng mga anak ko sa akin. Ito naman kasi si Ernesto eh. Akala mo anghel, may salpik din pala. Minahal ko siya at pinagsilbihan sa loob ng mahabang panahon. Paano niyang nagawa ito sa akin? Eh kasi nga, minahal ka rin niya. Kaso, maling klase ng pagmamahal. Kuya, hindi ba't sa tingin mo mag-move on na lang tayo? Kasi matagal na yan. Palibasa hindi kayo nasaktan, hindi kayo nahirapan. Kaya ang dali ng lahat ng ito para sa inyo. Pero kuya, di ba nanay pa rin natin siya? Bakit hindi natin bigyan ng benefit of the doubt? Ano ang plano mo sa mga anak mo ngayon? Hindi naman nila ako kailangan. Mas mabuti na siguro na huwag ko na lang guluhin ang kanilang mga buhay. Nagbuhay tayo ng maraming taon na wala siya. Philly, hindi natin siya kailangan ngayon. Dad, matanda na si Lola eh. Kawawa naman po siya. Shut up. Wala kang alam dito. Walang lugar ang opinion mo sa usapang ito. Mali. Mali ka dyan. Bakit? Minsan ka na nagpatalo kay Pablo. Pinalayas ka niya. Inakusahan ka niya na nakikiapid kay Ernesto. Si Ernesto, niloko ka naman, kaya nawala sa yung mga anak mo. Ngayon, andyan na. Andyan ang pagkakataon na makakasama mo silang ulit. Magpapatalo ka na naman ba? Dadalhin mo ba sa hukay mo yung maling paniniwala nila? Habang pinipilit kong aking sarili, lalo ko lamang silang masasaktan. Hawak mo ang katotohanan, Remedios. Ipaglaban mo ang karapatan mo bilang ina. Salamat, Ano bang ginagawa niyo dito? Tumakas na kasi kami nung sinusundo mo si Daddy sa airport. Rigo, hindi ko pa kayang humarap sa kanya. Ayoko kasing uminit ang ulo niya dahil sa akin eh.
Talagang mainit ang ulo ni Daddy. Alam mo ba kung bakit? Si Manang. Siya pala si Lola Remedios. Ano? Oo, siya. Si Manang? Si Manang si Lola? Ang nanay ni Daddy. Kaya siguro kung umuwi kayo, wala, yari yung pulpul mong boyfriend kay Daddy. Marunong kang sumayaw. Opo, marunong po. Ah, sige. Music nga! O, sayaw. You are Feli? Yes po, Direk. Let's see what you've got. Sayaw ba yan? Lambutan mo naman. Igiling mo. Lambot pa. Simula nang umalis ka, naghintay ako. Akala ko, matatanggap ko na wala ka na. Pero hindi. Nagkamali ako. Bakit mo nga ba ako iniwan, Raul? Tanggalin mo nga yung t-shirt mo. Bilisan mo. O, sayaw. Paano mo nagawang iwan ako at ang mga anak natin? Masaya ka dyan. Pero ni minsan, naisip mo ba kaming mga iniwan mo? Ah, yung pantalon mo. Kukunin mo. Bad. Anong problema, Feli? Maganda naman ang delivery mo. Hindi ko kaya, Direk. Hindi ko po kaya ito. Ano to? Hubad! Ano hindi mo? Ano hindi mo ka? My gosh! Wow! Ano ba itong niluto mo? Sinigang o adobo? Paksiw po, sir. Kasi ano bang klaseng maid ka? Ha? Sir, laba-linis plancha po ako. Hindi po ako cook. Ay, siguro naman kumakain ka, no? Siguro naman alam mo na hindi paksiw itong niluto mo. Eh, kasi naman, sir, si Manay, yung nanay niyo po kasing magaling magluto eh. Ewan ko naman, sir, bakit yung pinaalis? Eh, nanay niyo yun. Ay, joke! Joke lang po, sir. Maglalaban na po ako, sir. Ay, makukurta ang utak ko dito. Ako na dyan. May dala akong gulay na pangkare-kare. Ba't nandito ka na naman? Dahil bahay ko ito. Bahay ni Ita ito. At ako pa rin ang asawa niya. Ayon sa batas, may karapatan akong tumira dito. Kapal din ang hapog nito. Hindi na ako papayag na palayasin ako dito. Dito ako titira.
What do you want from us? Gusto ko kayong makasama. Gusto ko makabawi sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. At gusto kong patawarin ninyo ako. Nagsasayang lang kayo ng oras. Hindi darating ang panahon na yun. Dahil mahirap kayong patawarin. Manay! Madam! Senyora! Ma'am! Ma'am, ano po gusto nyo? Soft drinks, kape, juice, electric pan, kahit ano ma'am. Sabihin mo sa akin, bibigay ko. Gusto ko lang makasama ang mga anak ko. Pasok! Bakit? Gusto sana kitang makausap. Tungkol saan? Gusto ko sanang magpaliwanag tungkol sa sinabi ni Gordon. Yossi, gusto mo? Hindi ko alam na buhay ka. Nang isinilang kita, pinakita sa akin ni Ernesto ang bangkay ng isang sanggol. Yan ang inilibing ko. Nadala mo naman lahat ng gamit natin, no? Daddy? Daddy, I'm sorry. Ano yan? Makahirap ako sa Amerika para pag-aralin ka lang dito, tapos magbubuntis ka lang? Ano yan? Pinangako mo sa akin na tatapusin mo ang pag-aaral mo na hindi mo sisirain ang buhay mo. I trusted you! Anong ginawa mo? You disappoint me! Sir, Why me? Alis ka pa? Bernie! Ha? Ikaw gago ka? Ikaw gago? Daddy! Ha? Sino ka ba? Ha? Sino ka ba? Rico, pigilan mo si Daddy! Tama na. Tama na. Tama na po. Isa ka pa! Please, tama na po. Matanda na ang lola. Huwag niyo na siya saktan. Kakaisahan niyo ako lahat. Ha? Sige, magsama-sama kayo. Wala kayong pare-parehong mapapala sa akin!
Ganun ba talaga ka-stricto ang daddy mo? Hindi po stricto ang tawag doon, Lola. Diktador. Yun ba ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay ng mami mo? Hindi na po kasi nakayanan ng mami. Masyado pong stricto ang daddy. Palagi napapraning. Pinagbibintangan niyang mami na palaging may lalaki. Kaya yun, hindi niya na nakayanan. Iniwan niya si daddy. At yung bagong asawa ni daddy, si Tita Debbie. Hindi na rin ako magtataka kung isang araw, iwan niya rin si daddy. Namana ni Gordon ang init ng ulo ni Pablo. Nung maliit kasi si Gordon, basta nagkakamali, pinapalo siya ng buntot pagi ni Pablo. Hindi ko akalain na magiging ganun din siya sa mga anak niya. Ewan ko po ba, ang hirap pakisamahan ng daddy. Palagi po kasing nagagalit eh. Kailangan perpekto lahat. Kailangan mataas ang grades. Diktado niya kung ano yung kursong kukunin ko sa college. Kaya yun, pag mababa po yung grades, nagagalit. At hindi lang yun, nanakit pa. Namana ni Gordon ang init ng ulo ni Pablo. Kasi nung maliit si Gordon, basta nagkamali siya, pinapalo siya ng buntot pagi ni Pablo. Lola. Lola naman, nulit niyo lang yung sinabi niyo eh. Kanino ka ngang anak? Ano bang kaso ng kapatid ko? Langoy ito sa alak habang tumutugtog. Marami kami nakitang iba't ibang traces ng droga rito. Ano ba ba ang dapat kong gawin para magbago yung buhay mo? May sarili kaming buhay, sariling diskarte kung paano namin aayusin to. Ikaw ang gumawa ng paraan para makalabas dyan, ha? Baka naman may alam ka racket dyan. May alam akong racket. Kaya lang di ko alam sa'yo kung kakayanin mo. Kahit ano, papatusin ko na. Kahit illegal. Ano nangyari kay Stephen? Huwag na huwag mong papiyansahan. Kaya mo magtanda. Nasaan si Kuya? Hindi niya alam, anak. Kayo nagbayad? Ano, may pera ka ba? Magkano? Salamat ha. Sandali lang! Paano bang pagbalik kayo? Paano ka nakalabas ng kulungan? Nasaan si nanay? Iniwan ko siya sa karinderya, yun lang. Bakit mo iniwan ang matanda doon? Saan mapunta yun? Sana ngayong Pasko ay